DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, Lunes na naman. 18 tayo ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga balita, mapanganib na heat index na itala ng Pag-asa sa dalawang lugar sa bansa. $4 billion investment at suporta sa West Philippine Sea nakuha ng Pangulong BBM sa pagbisita nito sa Germany at Czech Republic. LTO Calabarzon sinibak sa pwesto sa alegasyon ng pangongotong. Paiyak-iyak pa ito? Nako, pag narinig ho nyo yung kwento ng mga may-ari ng private motor in vehicle inspection center. Laki na palang kinita nito. PNP maagang pinaghandaan ang pagunita sa Semana Santa. 34,000 naman polisi dideploy sa Oplan, Ligtas, Sumbaka. Durong na nermo ng mga estudyante habang naka-TikTok live nasa hot water. 3 bagets na sangkot sa kasong karnaping tumakas sa DSWD facility sa Cavite. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. 13,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sa detalye ng mga balita, nakapagtala ang Pag-asa ng mapanganib na heat index sa dalawang lugar ng bansa nitong Sabado. Ayon sa Pag-asa, umabot na ng 47 degrees Celsius ang heat index na naranasan sa Birac, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman pa rin sa Cotabato City, Maguindanao. Binala ng Pag-asa ang publiko na nasa mga lugar na nabanggit, lalong-lalo na yung mga nakararanas ng mataas na heat index. Posibleng magresulta ito sa heat cramps at heat exhaustion, at ang pinakamalala ay maaaring humantong sa heat stroke kung magtutuloy-tuloy ang kanilang exposure. Sa Metro Manila, nararanasan ang heat index na umabot na ng 34 degrees Celsius. Ito po sa Quezon City, 36 degrees Celsius naman ang San Ninoy Aquino International Airport. Pero wag ho kayong mag-alala, hindi pa ho heat wave yung ating pong nararanasan. Kasi nga po, nasa tropical country tayo. At ang heat wave ay nangyayari lamang kapag sustained ang napakainit na panahon na aabot ng hanggang pumapalo ng hanggang 52 degrees Celsius. Ending init nun, ano ha? Pinuri ni House Speaker Manny Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa matagumpay na biyahe nito sa Germany at Czech Republic. Napakikinabangan ng bansa. Ayon kay Romualdez, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas sa mga leader ng Germany at Czech Republic sa isyu ng West Philippine Sea. Nangako din ng $1 bilyon na pamumuhunan matapos na makausap ng Pangulo. Sinabi ni Romualdez, kapwa nagpahayag ng suporta sina German Chancellor Olaf Scholz at Czech President Peter Pavel sa posisyon ng Pilipinas na dapat na mangibabaw ang rules-based order, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa talumpati naman ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nitong naging mabunga kanyang pagbisita sa Germany at Czech Republic dahil umabot ng $4 billion o katambas ito ng 220 billion pesos ang halaga ng pamumuhunan na nakuha sa mga saklaw na magkakaibang kasunduan. In Germany, I was able to meet with Chancellor Olaf Scholz and discussed matters of significance to both our countries, particularly on upholding the rule of law and promoting a rules-based international order, as well as enhancing cooperation in the areas of peace and development, defense cooperation, maritime cooperation, trade and investment, including on critical raw materials and renewable energy, climate change, and labor. I emphasized the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives.
Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. And once again, we highlighted their contributions to the economy and to the society of Germany. In the Czech Republic, I met with the heads of the Czech government, President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, and the heads of the Czech Parliament, Senate President Milos Vystrčil, and Speaker of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová Adamová. We discussed ways to further strengthen our bilateral cooperation in the areas of trade and investment, defense, agriculture, renewable energy, transport, and, of course, people-to-people exchanges. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas sa alas 4 na umaga, sinibak na sa pwesto ang direktor ng LTO Calabarzon na si Cupido Jerry Asuncion sa gitna ng alegasyon ng extortion. Special Order Number 2024-089 ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Inilipat muna si Asuncion sa Office of the Assistant Secretary ng LTO. Itinalaga naman bilang Officer in Charge Regional Director si Sarge Daphne Usita Angusta, habang pinaupong Assistant Regional Director si Eugenio Diaz. Matatandaan inulan ng reklamo sa Asuncion sa Presidential Action Center dahil sa manoy pangungutong dahil grupo ng mga driver at operator, bagay na itinatanggi naman ng opisyal at ng makapanayan po ng DZRH, paiyak-iyak pa. Hintayin mo na lang daw po, Mr. Cupido, ha? Yung magiging reklamo naman sa inyo ng mga operator ng Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC. Ito ho pala matindi. Mr. President, Secretary Jimmy Bautista, buwanan pa lang. Matindi to. Matindi, oo. Tsaka hindi siya po pwedeng magturo. Dahil siya pala mismo ang kumakausap dun ho sa mga malalaking operators dyan po sa Mimaropa area, Mimaropa sa Calabarzon area. Magpapakalat ang PNP ng 34,000 mga pulis sa pagunita ng Semana Santa. Bahagi ng Oplan Ligtas Sumbak, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo na kabilang sinideploy ang 7,000 mga pulis sa mga tourist destination. Babantayan naman ng iba pang mga pulis ang terminal ng mga sasakyan, expressway at mga pangunay lansangan. Sinabi ni Pajardo na maaaring magpatupad ng adjustment ang police regional directors sa kanilang security deployment depende sa sitwasyon sa kanilang mga lugar. 11 minuto na makalipas ang alas 4, hindi ko konsentihin ng Teachers Dignity Coalition ang sinasabing guro na nanermon sa kanyang estudyante habang naka-TikTok live. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, kinundina ni TDC National Chair Benjo Basas ang paggamit pa ng teacher na masasakit na salita laban sa kanyang estudyante. Pero umapila si Basas na huwag agad husgahan ng guro batay lamang sa video dahil maraming salik kung bakit nauubos ang pasensya ang ilang teacher. Kahit kami hindi pa namin na-trace kung yung babae na nandun sa video ay talagang teacher, no? That's one. Pangalawa, kung talaga namang siya ay teacher, kung totoo kaya na may makaharap siyang estudyante, at baka na content lang, kasi uso ngayon yung mga ganyan-ganyan na mga content, although walang disclaimer, no? Yeah, pangatlo, let's assume na totoo nga siya, na nag-aalit nga sa mga bata, no? Hindi naman po kami pabor doon sa uri, no, ng mga salita na napili niya na banggitin sa mga bata. Marami tayong mga factors that we need to consider. Umapela rin ang TDC na repasuhin ang Child Protection Policy at Anti-Child Abuse Law na nagagamit umano sa pang-aabuso sa mga guro. Ang DepEd naman po, ang batas mismo, no, the DepEd Child Protection Policy, for instance, no, and Anti-Child Abuse Law, no, would always side, no, with the children, no, and then the threaders, no, our teachers as abusers, no, o abusive, no. Kawawa naman po yung ating mga teacher, no. Ang hinahabol po namin dito, dapat somewhere along the line ay ma-define or ma-redefine, no, o ma-review natin itong both yung DepEd Child Protection Policy and RA
Sa viral video, makikitang high blood ang isang babaeng guro at sinabihan ang kanyang mga estudyante na mga ugaling squatter, makakapalang muka, walang lugar sa mundo, ingrato at walang mararating sa buhay. Pero kung sino man ho yung, I don't think yung teacher ho mag-upload na gano'n, ano ha? Hindi ho sa kinakampihan natin mga teacher, pero kahit na ho gaano kasagad ang pasensya ng mga guro, hindi naman siguro aabot dun sa punto magsasabi na mga walang lugar sa mundo, ingrato at walang mararating sa buhay. Marami ho tayong mga kilalang mga guro na matindi kung magalit pero hindi naman sa puntong hanggang gano'n. Ngayon, doon ho sa gumagawa ng ganitong klase ng content para lamang mapataas ang kanilang tawag dito, hits, ang kanilang mga ano bang tawag doon, yung likes nila, ang mga hits nila, Huwag naman ho sana ninyong gagamitin ang mga teacher sa inyong content para lamang mapasama. Hindi ho patas ho yun eh. Kaya niyan, hindi ho mismo natin alam kung talagang teacher ba yung nandun. Pero sino hong napasama in general? Ang mga teacher. Aba, alaho tayo dito sa ganitong sitwasyon natin ngayon kung hindi ho sa ating mga teacher. Diba? Kaya, sana nga po, malaman natin kung maimbestigahan ho ng NBI kung sino yung talagang nag-upload nun. Diba? Tsaka kung talagang teacher yon, diba? Para mabigyan ho ng hustisya, mabigyan ng katarungan, hindi lamang ho yung mga mamaya nakunan siya ng hindi niya alam, But more importantly, yung pong nagiging puna ngayon sa mga teacher. Speaking of teacher, eto ho naman, meron ho tayong natanggap na sulat pero hindi na natin babanggitin kung kanino ho nang galing, Dahil baka lalong mapag-initan. Nais po naming iparating ang nangyayaring hindi katanggap-tanggap dito sa Department of Education Region 3, ASEC Bringas. Partikular na po sa lalawigan ng Pampanga, pakitingnan po ninyo. Ipagpaumenhin ho ninyo, idinudulog namin ang aming hinaing dahil alam naming wala kayong kakampihan kundi katotohanan at matuwid. Ang ilang supervisors, principal, teacher at mga non-teaching personnel pagkatapos ng maghapong paglilingkod ay kinakailangan pantumungo sa Royce Hotel and Casino sa Clark Economic Zone sa Mabalacat City upang gumawa ng iba't ibang report, paperwork at meetings. Pati po sa Marriott Clark Hotel at Puntana Leisure Parks and Casino sa Clark Economic Zone doon po matatagpuan. Sa ganitong nakasanayang gawain ng mga namumuno, marami po ang hindi ka nais-nais na consequences. Number 1, wala pong travel order na binibigay sa mga kawani at di naman kinikilalang authorized travel na sanction ang kinaukulang opisina, yung mga pinupuntahan doon. Not to mention, no extra compensation is involved. Di ba po malinaw na exploitation yun? May panahon pati biyernes ng gabi, may overnight stay pa sa hotel. Malayo po ang Clark, Mabalacat at districts ng eskwelahan. Dagdag oras, pera at pagod nagagamit sa pagtungo doon. Sa umaga naman, pagkatapos nilang matulog doon, maaga naman silang gigising para umabot sa oras sa kanilang mga paaralan. Kung kaunti ang aming tulog, paano naman kami makapaglilingkod efficiently? May dagdag pa pong panganib sa mga extra travel namin. Ang mga nakatatandang kawani, lubhang nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Ang mga nursing mothers ay nawawalay naman sa kanilang mga anak sa gabi kung kailan sila dapat na makasama. Di po ba pagsasayang ng malaking salapi ang pagtigil sa hotel? Ito ho naman, reklamo ho ng mga teacher kaya hindi ho natin alam kung minsan ano bang sitwasyon ang kinakaharap din ho ng mga teacher. Diba? Kaya kung minsan pagka medyo mainit ho yung teacher, mainit ho ang ulo ng teacher siguro nawain na lamang din natin kumusta nga bang sitwasyon ho nila. Tumakas mula sa DSWD facility ng Alfonso, Cavite ang 3 lalaking teenager na sangkot sa kasong karnaping. Ayon kay Jonathan De Castro, house parent ng Bahay Kalinga, sinira ng 3 puganteng children in conflict with the law ang kanilang steel gate. Mismong ang mga magulang ng mga batang ito nag-report sa pulisya ng pagtakas ng kanilang mga anak na nasa custody ng DSWD. Nagbabala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa publiko sa paglaganap ng electronic cigarettes na naglalaman ng marijuana oil. Naglabas ito ng babala kasunod ng lumabas sa monitoring na patuloy ang pagtaas ng mga gumagamit ng mga produkto ito sa buong bansa.
Sinabi pa ng ahensya, ang pagkalat ng produktong ito ay maaaring maging impluensya sa mga hindi nakakaalam na nakaka-addict pala ang epekto ng marijuana. Ayon sa PDEA, ang pagbebenta at pagpupuslit ng marijuana oil cartridge ay nagpapahiwatig lamang na mayroong lumalaking domestic demand para sa naturang produkto. Oy, teka nga pala ha, meron na rin ho palang babala ang FDA, ang Food and Drug Administration, tungkol po sa plaba. Pero mamaya ho natin babanggitin yan. Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas Public Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Oy mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Sebonon cotton, gawa po ng ACS. Pero syempre, bago maglaba, na may malengke muna si Nanay Noche. Mayong buntag, yung Angel, ngayong Monday morning, ito muna yung presyo ng ilang bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Yung baka laman na Kuyang Angel, 470 ang kilo. Ang manok naman, 185, habang ang liempo, 375 ang kilo. Kasing Kuyang Angel, 325 ang kilo. Ang bangos, 210, tilapia, 150, galunggong, 240, habang alumahan, 340 ang kilo. At yung cauliflower, Kuyang Angel, 170, yung broccoli, 240, habang ang yellow corn, 30 pesos ang kilo. Okra, 15, upo, 55, patola, 90, habang celery, 220 ang kilo. Ang kamatis naman na Kuyang Angel, 180 ang kilo. Yung bawang, 160. Luya, 140. Kalamansi, 110. Ang carrots, 130. Ang talong, 100. At ang ampalaya, 140 ang kilo. Sama na rin natin yung labanos, 115. Ang patatas, 130. Ang beans, 115 na pesos ang kilo. Pipino, 115. Repolyo, 85. Pechay Baguio, 80 pesos. Pechay Tagalog, 80. Sitaw, 50 pesos. Habang ang kalabasa, 50 pesos. Sa mga naghahanap naman ng sayote, isama ko na rin, 60 pesos ang kilo. Habang ang sangkong, 15 pesos ang per tali ko yung bigyan. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako, sinasakatuloy sa pagbabalita, tuloy kami sa servisyo. Sama-sama tayo, baby. Noche, balikan ko lang, magkano ulit ang kilo ng baboy dyan? 300, yung baboy, Kuyang Angel, yung kasim, 325 ang kilo. 300? Yung tempo, 375. Wala pa namang 420 ha? Wala pa. Kasi pumalo na daw sa ibang mga supermarket ang baboy ng 420. Anyway, sige, follow up natin mamaya. Thank you. Balik sa'yo, Kuya Angel. Si Noche Kakas mula sa Las Piñas Public Market. Maganda umaga, Pilipinas! Ilang teknolohiya ang sinusulong naman ng Garlic and Other Agri-Food Condiments Research and Development Center upang mapaunlad ang industriya ng bawang at iba pang pansahog ng gulay tulad ng sibuyas, sili, luya. Ayon sa kasalukuyang resulta ng pag-aaral, tinatayang makatutulong ang programa sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsasaka sa naturang industriya. Sa pangunguna ni Dr. Dionisio Bucao mula sa Mariano Marcos State University, napatunayang tumataas ang ani ng bawang dahil sa rekomendadong kombinasyon ng pataba sa lupa, distribution ng tanim at application ng Carrageenan Plant Growth Promoter. Aba, sabi ni Dr. Bucao, isa sa mga inisyatiba ng programa ang paglikha ng isang mobile application na makatutulong sa mga magsasaka upang mapabilis ang pagtukoy ng mga sakit at peste sa bukid. Inaasahan makatutulong ito upang agarang maagapan ng mga magsasaka ang pinsalan sa kanilang mga taniman.
3 gene banks naman ang nilunsad ng programa upang paigtingin ang layuning makapag-conserve ng mga nasabing gulay. Matatagpuan ito sa 365 local accession ng mga bawang at iba pang mga pansahod ng gulay mula Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ilocos Sur, Quezon, Batanes, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, gayon din sa Romblon. Tawagan nga si Dr. Bukaw. Ano matanong natin tungkol dito sa proyekto nila ito? Naghahanap naman ng mga skilled worker ang Canada para sa mahigit 40 linya ng trabaho. Inimok ng Canadian Provincial Nominee and Immigration Services ang may interesado na mag-apply sa Saskatchewan at maging permanenteng residente pa doon. Kabilang sa hanap nila ay mga engineering managers, civil engineers, mechanical engineers, electrical and electronic engineers, industrial and manufacturing engineers at mga computer engineers. Hindi man din sa Canada ang mga architect, land surveyor, software engineer and designers, web designers and developer, psychologists, social and community service worker at early childhood educators and assistants. Maaaring mag-set ng appointment online ang mga interesado sa pamamagitan ng website ng Canadian Provincial Nominee and Immigration Services. Kinakailangan lamang kumpletuhin ang online evaluation sa website o magsumite ng resume sa email manila.i@cpnis.com. Maganda umaga, Pilipinas! 13,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Yan. Ganyan lang ho kasimple yung ating Mahiwagang Tunog. Ano, ha? Hindi na muna ako magbibigay ng clue. Actually, nakuha na ho yung nakuha na yung item number 1 at saka yung item number 2. Hindi ko naman maintindihan ba't hindi silang magtagpo. Anyway, ang inyo pong masagot. Uy, galingan naman ninyo. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Isa na namang malaking pabingo ang hatid ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagdaraos ng mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo Link Bingo Games. Tapos na ito noong March 17 dyan po sa La Pavilion, Metropolitan Park sa Pasay City. Antabayan po natin ha, baka may mga follow-up pa ho dito. Maganda umaga, Pilipinas! Pero mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing na eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Showbiz muna tayo. Yung mga fans ni Nora Honor na imbyerna na daw sa poster ng bago niyang pelikula. Naaapi daw ang superstar. Alamin nga natin mula kay Morley Alinio ang detalye. Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Hindi pa man nailalabas, poster pa lang, nagkakagulo na mga fans. Kanya-kanyang intriga, kanya-kanyang away, kanya-kanyang patutsada. Ito ay may kilalaman dito sa poster ng pelikulang Mananambal na pinagbibidahan nitong si Bianca Umali at ni Nora Honor. Sinasabing masyado daw naapi ang superstar sa billing at pati na sa picture. Well. Maraming reaksyon. Iba-iba ang sinasabi ng mga fans. Kaya daw itong si Nora ay nasa likod lang ngayon ng baguhang actress na si Bianca Umali ay dahil hindi na ganun kasikat at hindi na bankable ang superstar na tulad sa dati. Marami pa ang mga nagbabangayan kaugnay ng mga naglalabasang iba't ibang poster ng Mananambal. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley. Nakita naman ninyo si Ate Gaya kahit na di ba? Hindi na masyadong kilala ng mga ng mga millennials.
dami pa rin funds, ha? Alamin nga natin kung marami ding funds. Ito pong kapapasang batas na no permit, no exam. Kasama natin ang isa po sa mga kinilala bilang 10 outstanding young men noong kapanahunan po niya sa larangan po ng edukasyon. At ngayon po ay presidente ng Notre Dame of the Dangas University. Kasi bago pa man napirmahan ng presidente ang batas na to, meron na ho silang agam-agam. Brother Manny De Leon, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo. At sa ating mga tagapakinig. Ayan. Brother, number one, ano ho yung worry nyo tungkol dito sa no permit, no exam law? In the first place, kailangan ba isabatas yun? Actually, nung nasa bill pa yan ng lower house at saka Senate, nagpalabas na ako ng statement sa Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Pero nagkaroon ng BICAM meeting. So nagkaroon ng parang win-win situation doon. Win-win arrangement sa BICAM. Nag-attend doon yung COCOPEA. Nandun rin yung mga representatives ng mga congressmen at saka senator. So, actually, nabago yung batas, yung bill nabago significantly. Maraming natanggal. Number one, wala ng criminal liability doon sa mga schools. Wala ng penalty. Tapos, tinawag nila yung batas na an act mandating public and public educational institutions to allow disadvantaged students to take exams without requiring the permit, no, in terms of payment of tuition and other fees. So significant yung word na disadvantaged students, kasi para ka ma-categorize na disadvantaged students, dapat i-certify ka ng DSWD na disadvantage ka. Okay. So, medyo na-complicate, di ba? Dati, we allowed them to take exams provided may promissory notes, nagpunta yung mga magulang, humingi ng, nag-explain, nag-justify, so binibigyan. Ngayon, pupunta na sila ngayon sa DSWD para To prove. to prove na disadvantage nga sila. Oo. So medyo nag-complicate. Although doon sa isang section, nakalagay din na doon na the school may voluntarily allow the students to take the exams without the promissory note. So may mga ganong provision sa batas. So, para lumalabas, naging optional ngayon kung pag may di ba? May allow. May voluntarily allow na walang promissory notes. Pero kung ako eskwelahan at gusto kong makakolekta at maging efficient yung aking collection, i-impose ko yung batas na pumunta muna kayo sa DSWD. To prove. To prove. Oo. Pangalawa, may mga public schools naman. So, kung talagang ito nasa kategoryan talagang poorest of the poor, hindi naman siguro pupunta ng private school yun, Brother Manny, except kung scholar. If they are under the scholarship program. Actually, parang social contract yung pag-aral mo sa private school Kasi may alternative ka naman doon sa public school, di ba? Precisely. So pinili mo yung mag-aral sa private school. Pero ako mismo, understandable naman, may mga situation ng mga magulang gustong igapang yung education ng kanilang mga anak sa magandang eskwelahan, kaya pinapaaral sa private school. At may mga pagkakataon naman na talagang may mga reversals of fortunes, di ba? Okay. Na may nagkasakit o medyo nalugi yung negosyo or maraming mga sitwasyon. So, understandable yun na maging humanistic tayo sa ating mga estudyante. Pero yung pakialaman ng gobyerno siguro na sa batas to at maging complicated pa, ayun yung aming worry. Kasi, for example, yung clearance, hindi lang naman tuition and fees
maraming mga requirements bago ka maka-exam. Yung clearance, hindi ka nag-submit ng iyong mga credentials. Hindi mo na isuli yung mga libro sa library. So dapat may library fees yun. Ano mangyayari? So it's not all money ang sinasabi ho ninyo. Kung minsan may mga requirement din talaga na kinakailangan nilang i-comply before getting the clearance. Yeah. Before getting the clearance, for example, hindi nila na ibigay yung ng where they came from, yung pag-transferee or lumipat ng eskwelahan, yung kanilang Form 137. So you will be requiring them to submit that before they can take the final exams. Otherwise, if they take the exams, hindi nila na-submit yung mahirapan sila sa graduation. Lalo na sa graduation period, di ba? Okay. So, what you're saying is, itong batas na pumasa, bagamat dadaan pa sa review ng mga kinaukulan for the implementing rules and regulation, mas welcome para po sa private educational institutions. Actually, ayusin lang yung IRR. Kaya lang, sinong gagawa ng IRR? Hindi naman ang DepEd or CHED, TESDA, DSWD. Okay. Doon lang sa disadvantaged status. Pero sino magbibigay ng sanction? Hindi naman DSWD, CHED, TESDA at DepEd pag may violation. So, di ba? Anong iniintay ho ninyo dito sa IRR, Brother Manny? Be part, that the private institutions still be part of the crafting ng IRR? Hopefully na they will be involving the stakeholders kagaya ng COCOPEA na sa pag-draft ng IRR. Actually, napaka simple yung batas eh. I think 5 sections lang. Okay. 5 sections lang naman. Pero for me, it was not necessary. Kaya lang, Angel, siguro naisip ko rin na may malalim kasing issue ng tuition fee. For example, kung pipilitin mo yung isang estudyante na magbayad ng tuition fee at talagang hirap, baka that will push them also doon sa hindi magandang sitwasyon. Magbebenta ng property or even lead into prostitution. No? Para lang makapag-exam. May mga ganong sitwasyon eh. Kaya it's a delicate issue, pero dapat siguro maging conscientious, conscionable yung ating mga school leaders. Sige. Anyway, tingin na natin kung once i-verify din ho namin kung other than DSWD, sino pa yung magiging bahagi ng crafting ng IRR. Brother Manny, ang mainit na usapin din ho ngayon, kung napanood nyo, nag-viral, yung teacher naman na nagagalit ho sa kanyang mga estudyante, samantalahin ko yung pag-angataon. And sabi ko nga, produkto kami ng palo eh. Relate si Brother Manny dyan dahil teacher namin siya nung high school. Anyway, but ngayon, bawal na ho yan. Pero kita naman yun, disiplina. Bawal lang po yan. Kita nyo naman yung disiplinang na-impose, brother. Pero yung nag-viral na video, hindi pa naman confirm kung talagang teacher yun. Kaya lang, para bang may ginamit na mga, hindi ko alam kung napanood ho ninyo, but may mga ginamit kasing mga salita na hindi maganda dun sa TikTok video. What's being done in schools tungkol dito, Brother Manny? Actually, mayroon ng requirement ang DepEd na dapat mayroong self-protection policy in every school. So, sinusunod din natin yan na hindi maabuso yung mga estudyante at mabigyan sila ng positive discipline. Dapat positive discipline at saka reinforced. Mas effective kasi yun eh. You provide a right environment in the school and then siguro define ano yung mga appropriate language na gagamitin. So malaking trabaho rin yan para ma-orient o reorient yung ating mga teachers. Pero ako naniniwala na positive reinforcement is better than punitive. Okay. Sa example ho ng positive reinforcement, brother? Kausapin yung bata. Anong problema sa bahay? Anong problema sa eskwelahan? Okay. So the guidance intervention, napakahalaga yon.
mga psychological interventions sa mga bata. Oo. Pag naintindihan naman ng mga bata, I think nagre-rebelde yung mga yan, gumagawa ng para mapansin, may mga factors involved eh. Okay. Brother, thank you again ha. Pero again, we really appreciate the way you honed us, kung paano ho kami pinalaki ng mga Maris Brothers, dahil kita naman ho ninyo yung mga dinisiplina ho ninyo mga panahon. Kami ho noon pagka outstanding kami, hindi kami natutuwa. Standing out ibig sabihin nun pinalabas ng classroom. different times na yun. Different times na. Okay, thank you Brother Manny. Maraming salamat. Magandang umaga. Welcome. Si Brother Manny de Leon, ang Pangulo po ng Notre Dame of the Jangas University. Ayan na. Pero in fairness kay Brother Manny, hindi ko kami nakaranas ng stand out dyan at saka ng palo. Oo. Ibang mga teacher yun. Bakit? Hindi. Kung all boys nga naman kayo, kung hindi ba naman pagkakapilyo, di ba? Wala na kasi masyado ngayong all boys, no? Nung high school kasi kami, all boys ho kami. Kaya kailangan mo talaga doon kamay ng bakal. Isang katerman si Raulo ba naman pag samasamahin mo sa classroom? Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, pero saan man ho lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan pagbawanin po ang ating mga mahal sa buhay ng proteksyon laban po sa mikrobyo, yung family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Happy viewing kay Lieutenant Colonel Vicente Kabatingan, Region 4 Intelligence Division at Calabar Zone Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Ingat po kayo mga sir. Uy, teka nga pala, birthday nga pala ngayon ni ang dami nagbe-birthday ngayon ng mga kaibigan natin ha. Si Admiral Arman Balilo, ha? Nagdiriwang ho ng kanyang birthday ngayon, Malu. Happy birthday kay Admiral Arman Balilo. Birthday din ngayon ni anang anak ni Aling Lydia de Roca. Birthday ngayon ni Ricky de Roca, ha? Ang poging anak ni Doña Lydia de Roca ng Lydia's Lechon. At syempre, birthday din, actually bukas pa, ng ating kaibigan si Joey de Guzman. But Joey, happy birthday, ha? Baka sakaling, magpa-breakfast ka daw, sabi ni Malo Cabral, ko talaga Malo. Hoy, wini-welcome din natin, nakabalik na ng Pilipinas si Undersecretary Tulog ng Department of Science and Technology. Yusek, gising ka na? Ayan. Sabi ng mga taga-DOST, pansamantala daw silang na-relax dahil ala si Yusek Bully. Bumalik na. Edi welcome back natin. Maganda umaga, Pilipinas! Alam po ninyo sa Taiwan, nakakatuwa sa Taiwan ha, meron silang libreng wifi para sa mga residente at mga turista. Yung iTaiwan is a public wifi service provided by the government, free para sa mga resident at mga foreign visitors. Sana all. Ang tanong, mabilis? 4G! Oo, at available po ito sa mga sa mga trains ha. Kita nyo? Dito sa atin, reklamo ng karamihan ng mga texter natin. Ba't naman ang sama ng signal nyo? Hindi naman ho namin siguro kasalanan yung signal na sama sa inyong lugar. Dahil kami ho naman na nagbabato lang ho ng signal. Magandang umaga ho sa mga taga-Pambuhan, Northern Samar. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita 44, makalipas ang alas 4. Bukas pa rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagtanggap ng mga entries sa nagmabalik na kompetisyon sa photography ngayong taon. May mga bagong kategory po,
at naghihintay po sa mas malaking premyo. Ang tema ho, Harvest Time. Ang PAGCOR Photography Contest 2024 ay naglalayong ipakita ang lakas at ng pagkatao, presensya at pagsusumikap ng mga Pilipino sa mga bukid na kadalasan ginagantimpalaan ng masaganang ani at mas kasiyasiyang buhay. Sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Al Tenco na ang photo contest ngayong taon ay nagtatampok ng bagong kategorya. Ito yung drone na naging napaka-popular sa photography dahil sa kakayahan itong kumuha ng mga nakamamanghang tanawin mula sa himpapawid. Ang inyo pong mga entries ay pwedeng tanggapin hanggang July 31 sa www.pagcor.ph/photocon2024. Ulitin natin www.pagcor.ph/photocon2024. Samantala, sa iba pang mga balita, alamin muna natin ang report mula sa labas ng himpilan. Senado magsasagawa ng ocular inspection sa Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Senator Nancy Binay, detalye ng balita mula kay Raymond Dutpa sa RH28. Raymond? Magtutungo ang mga senador sa Chocolate Hills, Bohol upang personal na makita ang sitwasyon sa lugar. Ito ang kinumpirma ni Senador Nancy Binay na siyang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Kasunod ito ng kontrobersiya sa Captain's Peak Resort sa bayan ng Sagbayan, Bohol. Ayon kay Binay, magsasagawa sila ng ocular inspection dahil kahit na nakabreak ang Senado, ay magsasagawa sila ng investigasyon hinggil sa kontrobersiya. Ang primary committee, ang Senate Committee on Environment ni Senator Cynthia Villar, katuwang ang Committee on Tourism ni Senator Binay. Maganda umanong marinig ang mga opisyal na makinaukulang ahensya ng pamahalaan at mga local officials ng Bohol kung paano nakalusot ang construction, hindi lang ng Captain's Peak Resort, kundi kasama ng iba pang mga resorts na ipinatayo sa sakop ng Chocolate Hills, Bohol na walang kaukulang permit. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Uy, teka muna ang mga senators, baka gusto nyo silipin din tong mga pang-aabuso sa kalikasan dyan po sa Biak na Bato, Biak na Bato dyan po sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. Kitang-kita ho yung mga quarry na wala din hong permit. Tapos, meron din pong isang malaking project dyan. Actually, kakagulat nga daw po paano nakapagpatayo ng ganitong kalaking resort ang isang ordinaryong empleyado ng City Hall. Yung pong Casa Elena. Casa Elena, isa po itong agricultural land, hindi classified as commercial, pero dinivelop doon po sa tinatawag na banal na bundok. Hindi nga daw, tinayuan ito na wala rin hong ECC. Nasa mga 200 hectares daw po yung napatayuan ng ganyan, pag-aari ni Ma'am Pelang. Walang reclassification ng Provincial Board at Sangguniang Bayan at syempre wala ring ECC pero merong business permit. Iba talaga pagkabagyo kay Mayor Military operations kontra BIFF balik na naman matapos ang pananambang sa patasundalo. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang Aris 19. Assalamualaikum Jun. Alaikum Kuyang Angel. Dahil sa nangyaring panibagong ambush laban sa mga sundalo ng 40IB, balik na naman ang military operation sa bahagi ng barangay Tuayan Mother, Dato Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur, kung saan tinambangan at napatay ang 4 na mga sundalo pasado alas 9 ng umaga kahapon, araw ng Linggo. Sa pahayag mula kay 601st Brigade Commander, Brigadier General Oriel Pangcog, marahil ay retaliation mano ito na Dawla Islamia kontra militar. Mariin namang kinukundina ng pamunuan ng 6ID ang pananambang. Sa first statement naman mula kay CGPA Lieutenant General Roy Galido, pinaniniwalaan nilang grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang responsable na mga nanambang. Bilang paunang hakbang, nakikipag-ugnayan ng AFP sa local authorities, ganun din sa community leaders upang matiyak na tuloy-tuloy na may patupad ang seguridad sa lugar. Ayon pa rin kay CGPA Lieutenant General Roy Galido, sa nangyari mas lalo mano nilang palalakasin ang layunin nilang mabura na ang mga
mga terror groups sa bahaging ito ng Mindanao. Kasabay ng pagkundina, ayon kay Galido, committed ang Philippine Army na matiyak na ang mga perpetrators ay mananagot at haharap sa consequences ng kanilang actions. Ito'y bilang pagbibigay hustisya sa 4 na sundalo at tugon sa sinisigaw na hustisya ng kanilang mga pamilya. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat John, sokran. Inarangalan naman ang probinsya ng Cotabato bilang top 14 most competitive province sa buong bansa. Opisyal na ginawad sa lalawigan ng Cotabato ang plake ng pagkilala sa Regional Creative Cities and Municipalities Competitive Congress and Cities and Municipalities Competitiveness Index Awarding. Dininaos yan sa Coronadal City. Naging batayan ng Department of Trade and Industry sa pagbibigay ng naturang prestigious na parangal ang 5 pillars ng competitiveness. Kinabibilangan ito ng economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, and innovation. Ikinatuwa naman ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza ang tagumpay na nakamit ng lalawigan na para sa kanya'y kahanga-hanga. Dahil mula sa ika-25 pwesto noong 2022, umangat ito patungong top 14 nitong nakaraang taon. Nagpaabot din siya ng pagbati sa mga alkalde at mga mamamayan ng mga bayan ng Midsayap, Kabakan, Blang, Antipas, Kinapawan City. Nakabilang din sa mga munisipyo at lungsod na kinilala sa naturang parangal. Iniutos naman ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel sa Bureau of Plant and Industry na hanapin ang gumawa ng inventaryo para sa nawawalang coffee seedlings. Kasunod dito ng report ng Philippine Coffee Board na may pondo ang DA para sa milyong coffee seedlings na ipamamahagi dapat ng BPI sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Ayon kay Danilo Pausto, ang presidente ng Chamber, kung totoong merong milyong coffee seedling, nasaan na ito at dapat namumunga na ngayon? Konsod nito, pinahanap ni Secretary Laurel sa BPI kung saan napunta ang mga seedling at kung ito nga ba ay talagang napakinabangan o napunta lang sa kung saan. Samantala, inihayag ni Pausto na 80 hanggang 90% ng kape sa bansa ay inaangkat sa halip na gawing o gawang lokal. Ayun na. Nasaan daw yung kape? Seedling ng kape nawawala. Ay, sus, may kinuong buhay ito. Buti pa ho dyan sa lalawigan ng Quezon dahil yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot talaga ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. At ang resulta, meron ho silang produkto ngayon ng mga MSMEs na mga magsasaka na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Dati umaasa lamang sila sa Copra. Ngayon po ay mga MSMEs na ho sila. Ha? Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. World class ho naman, packaging at saka lasa ho nito. So ba't hindi ho natin tangkilikin ang gawang Pinoy? Kasi every time na bumibili ho tayo ng produktong katulad ho ng tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka na magtanim. Pinapalakas din po natin ang loob ng mga MSMEs na ipagpatuloy ang kanilang mga negosyo. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin. Uy, may forest fire sumiklab na naman sa Tublay Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy? Nagpatupad ng Bambi Bucket Operation ng mga helicopters ng Philippine Air Force para maapula ang sunog sa bahagi ng Aqueque, Ambassador Tublay Benguet. Ang operasyon ay nagsimula bandang alas 8 ng umaga kahapon at tumagal hanggang alas 12 ng tanghali. Pinuntirya ng Tactical Operations sa Group 1 at 5th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang kanilang heli bucket operation ang bahagi ng Bukod, Tublay, Itogon at Tuba Benguet area. Nakipagtulungan din ang Benguet Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Bureau of Fire Protection Benguet at Bureau of Fire Protection Tublay para tuloy ang pulang forest fire na ngayon under control na. Ayon kay Tublay Mayor Armando Lauro, inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng pagsiklab ng naturang forest fire.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos na Gina Romy, samantala pinatitigil na ng DTI ang pagbebenta ng popular na vape brand na Flava. Sa gitna ng sangkatutak na reklamo dito gaya ng tax evasion at illegal marketing sa mga menor de edad. Ipinag-utos ng Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI sa Flava Corporation, Lilacs Vape Shop at ang social media influencer na si Lilac Lacson Tayaban. Ang Chief Operating Officer ng Flava ihinto na ang manufacturing, pag-aangkat, pagbebenta, packaging at distribution ng imported Flava vapes. Kabilang sa mga umano'y nilabag ng Flava ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Product Regulation Act. Una nang sinabi ng House Ways and Means Committee na tinatayang 728 million pesos ang nawawalan tax revenue ng gobyerno dahil sa umano'y smuggling ng 1.4 billion pesos na laga ng Flava devices noong 2023. Nadiskubre din ng House panel na underdeclared ang inangkat na vapes ng Flava sa China, may mislabeled na ingredient para mapababa ang excise tax. Yan din ang agresibong marketing ng Flava sa flavored vapes nito para sa mga menor de edad, lalong-lalo na sa social media. Noon lang isang linggo, sinabi naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nasamsam ang mahigit 1,000 kahon ng Flava vapes na may 75.7 million pesos na tax deficiencies mula sa isang warehouse sa San Pablo City sa Laguna. Uy, photographer at modelo patay sa aksidente sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37 Danny. Patuloy na nagdadalamhati ang pamilya ng namatay na photographer at ng isang modelo na naganap ang malagim na aksidente sa mga ito sa Barangay Daang Pari, Oryumbata nitong madaling araw ng Sabado. Ayon sa ama ng photographer na si Antonio Ferrona, mongka 62 anyos, residente ng Kitang Uno di May Bataan, galing daw ang anak niya na si Anthony Mongka sa pagkuha ng photos kasama nitong modelo na si Janil Custodio na isang beauty local model sa Bataan. Pauwi na umano ang dalawa ng bumangga ang mga ito sa likod ng truck na nakahinto sa gitna ng highway patawid sa lugar. Dead on the spot ang mga biktima ayon sa responding medic sa lugar. Napapaiyak pa ang ama ni Mungkal habang isinasalaysay ang pangyayari sa anak. Dahil aniya, panganay ito sa 3 anak at nais nito na makatulong sa kanilang pamilya, subalit minalas na maaga itong namatay sa aksidente ng Sabado. Ang kasamang babae, ang angkas nito na modelo ay napag-alaman natin na unang nakipagkasundo na kahapon sa may-ari ng truck para hindi na umabot sa husgado. Subalit, ang mga magagandang alaala ng mga biktima ay mananatili sa kanilang puso at isipan, ganun din sa nakakakilala sa dalawang nasawi. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. And speaking of Pampanga, dyan po sa Central Luzon, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na 20,000 pesos all-in down payment sa lahat ng kanilang mga ready for occupancy unit. Yan po ang pinakamurang RFO sa lahat po ng housing industry sa Pilipinas. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pakipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ano ha? Plus, kung ngayon ho kayo bibili, dito po sa napakagandang investment opportunity. Aba, may chance pa ho kayo manalo ng trip for 2 papuntang Japan. Magtungo pa sa Sakura Festival nila ng libre for 2. Pero kinakailangan mo na tumama kayo sa magandang dart. Ano ha? Siyempre, kung saan yung babagsak ang dart, doon ho kayo mapupunta. Pero pwede nga pong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Hong Kong, at iba pang mga Asian destinations na tatamaan ng inyong dart. Kaya bago ho pumunta, mag-text mag-practice muna ng pagdadart. Tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555.
Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang may kinalaman naman sa parangal na ibibigay po sa mga namamahala dito, sa mga tumutugon, sa mga programa ng DNR sa National Capital Region, lalong-lalo na ang pangangalaga po sa ating Manila Bay. Oras muna sa buong kapuluan, 1 minuto bago mag-alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Umaga Pilipinas. Aba, syempre magandang gising natin pagka magandang tulog para maganda ang Pilipinas. Magandang umaga ang Pilipinas. Ayan, Ano bang gagawin natin para laging magandang ating gising? Huwag magpuyat. Kung magpupuyat man at kung kinakailangan talaga, nandyan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirekomenda po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration para malabanan ang puyat, stress at ang hindi magandang tulog. Ano nga bang ginagawa ho ng Ultabayo? Sinisiguro ho nito na tayo makakaabot ho sa stage 4 ng tulog. Parang si Malu Cabral. Diba, sabi niya, pagka naka-Ultabayo ako, ang ganda ng gising ko pagharap ko sa salamin Talagang nasasabi ko, ang ganda ko ngayon. Sumasagot ang salamin. Dati pa. Ayan. Pero pag hindi ho daw siya naka-Ultabayo, wala. Pasagan salamin. Ayan, para po sa mga katanungan pa ho ninyo kung paano ano yung mga biyaya na bigay sa atin ng Ultabayo, makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580. Ulitin natin yan, 0917-110-6580. Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Available din po sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug at saka ng Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan, para magkaroon tayo ng magandang gising, kinakailangan tayo po ay magkaroon ng magandang tulog. Mag-Ultabayo. Isang aso namatay matapos na protektahan ang isang pamilya laban sa kobra. Kita naman ninyo yan. Nangyari po yan sa Davao del Norte. Detalye mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag, Jun. Patay ang isang kinilalang bayaning aso matapos niyang protektahan ang isang pamilya sa Panabo City, Davao del Norte laban sa makamandag na kobra. Ang aso na kilala sa tawag na Yugo, isang Belgian Malinois, ay natagpuang patay sa garahe ng pamilyang Sandigan sa isang subdivision sa Panabo City. Sa tabi ni Yugo ay makikita ang putol na katawan ng isang kobra, isang highly venomous species na matatagpuan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa pamilyang Sandigan, sobrang lungkot ang kanilang naramdaman sa pagkamatay ni Yugo na 7 taon nilang nakasama. Hindi ito ang unang insidente na pinotektahan ni Yugo ang pamilya laban sa ahas. Pangatlong beses na at ito na ang huling pagtatanggol sa kanila ng asong si Yugo. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, John. Yung aso, gano'n ang malasakit niya sa kanyang mga amo, sa mga nag-aalaga sa kanya. Tayo ho, kumustang malasakit natin sa kalikasan? Yan ho naman ang kikilalanin sa World Water Day 2024, Gawad Taga Ilog 4.0 Awarding Ceremony. Kasama ho natin ngayon si Ma'am Heidi Pabalate, Site Coordinating Managing Officer, Manila Bay Site Coordinating Management Office ng DNR NCR. Ma'am Heidi, good morning. Ma'am Heidi. Yuhu. Ayan, teka muna. Ayan. Umaga po. Opo, good morning sir. Po. Oo. Ma'am, maraming hindi siguro pa alam na meron tayong ino-observe na World Water Day. Bakit mahalaga na tayo ho ay conscious sa World Water Day? Ayan. Magandang umaga ulit po sa mga nakikinig dito sa ating programang Magandang Umaga Pilipinas, no? Para sa impormasyon ng lahat, no, itong World Water Day, taon-taon pinagdiriwang natin ito tuwing Marso 22, no? So,
actually, ano na tayo mahigit 3 dekada natin na itong ipinagdiriwang. Ang selebrasyong ito, of course, layuning pukawin yung kaisipan at damdamin ng lahat tungkol sa katiyakan at pagkakaroon ng access sa malinis na tubig, paggawa ng mga intervensyon para masolusyonan ang pandaigdigang krisis sa tubig. And of course, yung kahalagahan nito sa ating kalusugan, mapasanitasyon at likas kayang pag-unlad ng ating lipunan at pamayanan. No? So, tayo sa DNR National Capital Region ay nakikisa sa hangarin at pagkilos para sa selebrasyon ng World Water Day. At yung pagkakasatuparan ng ating UN Sustainable Development Goal number 6. No? Ito yung sinasabing clean water and sanitation for all. So sa ngayong taong pong ito, no, ang tema ng selebrasyon ay water for peace, no? So alam naman po natin, no, water can create peace or spark conflict. It can also have yung prosperity and peace rely on water, and water can lead us out of crisis, no? And as climate change impacts increase and populations grow, mahalaga po talaga na within and between countries ay ma-unite around protecting and conserving our most precious resource. Ano po? So, lalong higit yung public health. No? Isa to sa pinaka tinitingnan natin. No? Environmental integrity all rely on a well-functioning and equitably managed water resource. Yan. Ma'am Heidi, bakit ho tinawag nating Gawad Taga-Ilog 4.0? Ayan, no. Yung Gawad Taga-Ilog po natin, no, kaya po yan 4.0, ito po ay nasa ika-4 na pong taon tayo ng ating selebrasyon, no. Okay. Kaya yan ay 4.0, no. Ang impormasyon na to ay ginawa natin para ipalaganap yung paglilinis at pangangalaga ng mga dalaw yung tubig natin sa buong mundo, no? So ang GTI ay isang patimpalak na inisyatibo po yan ng National Capital Region DNR para maging daan at instrumento sa pagbibigay ng proteksyon sa mga daluyang tubig at gawin itong tuloy-tuloy, no? Okay. So bukod po dyan, no, layunin nito na kilalanin at bigyan ng parangal yung mga lokal na pamahalaan, lalong higit yung pong mga nasa barangay level, no? So, kasi sila ang higit na aktibong nakikiisa sa ginagawang paglilinis ng mga ilog at estero dito sa Metro Manila. Of course, bilang suporta na rin po iyan sa Manila Bay Rehabilitation Program. No? Sa maliban po yan sa pagkakakilala sa mga aktibong katuwang, of course, ng NCR, layon din po ng patimpalak na mahikayat ang iba pa pong barangay na makiisa sa Manila Bay Rehabilitation Program. And of course, ito yung pagkakataon para tingnan natin yung mga best practices po ng mga Gawad Taga-Ilog awardees pagdating sa paglilinis po ng estero sa kani-kanilang lugar. No? Alam po ninyo, din po, alam po ninyo, ma'am, nakakatuwa na may ganitong mga programa kasi nga, hindi naman ngayon, recent pa siya, no, pero mga nakaraang mga dekada, pagka dumadaan ho kami dyan sa may sa MacArthur Highway, 'di ba? Siyempre madadaanan mo yung isa sa mga ilog diyan, hindi ko na nga papangalanan. Pagkatapos ho ng ulan, pwede ka maging si Jesus eh. Pwede ka maglakad sa ibabaw ho ng ilog. Sa dami ho ng sa dami ng basura. Kumusta na ho yung mga estero natin ngayon? So kung titingnan po natin, no, mula po nang nailunsad po natin na itong programang ito, no, gaya ng nasabi ko, nasa ika-4 na taon na tayo, nakikita na natin na unti-unti na babago natin yung pananaw at pag-uugali ng residente, lalo na dito sa Metro Manila, no, patungkol sa kanilang gampanin, no, para sa pagpapanatili at pangangalaga ng ating kapaligiran at likas yaman. Unti-unti makikita po natin nagkakaroon na po ng mga inisyatiba yung mga nasa komunidad, lalong higit na po yung ating mga nasa lokal na pamahalaan para maglunsad sila ng kanilang programa para mapanatili po yung mga katubigan na nasasakupan nila, no? Because we all know all of these waterways papunta po sila sa Manila Bay. Manila Bay. No? Tributary na Manila. Ma'am, so dito ho sa ating gagawing pagkilala sa kanila, sino-sino yung bibigyan ho ninyo ng recognition? Okay. So, gaya ng nasabi ko, ito po ay patimpalak pagdating dito sa Metro Manila, no? Ang bibigyan po natin ng pagkilala dito sa ating Gawad Taga-Ilog Program 4.0. Of course, yung mga nakibahagi po para sa taong programang ito, no? Sa ngayon po,
out of the 17 LGUs, meron po tayong 16 LGUs na nakilahok para dito po sa ating programa. At meron po silang dalawang entry. No, sa makatuwid po ay meron po tayong mahigit na 30 na entry pagdating po dito sa ating Gawad Tagailog. May price to? May price, may cash prize o may anong nag-iintay po sa mga winners? Ayan, no. Of course, meron po tayong inihanda na nakaunting cash prize para sa kanila. And of course, meron po tayong recognition na ibibigay kasi kung hindi nyo po natatanong, no, yung ating GTI po ngayon ay ina-assess o sinusukat yung ating mga kalahok pati po sa kanilang pagtupad doon sa tinatawag nating 4 thematic clusters pagdating dito sa pagtugon sa Manila Bay Rehabilitation. Ito po yung sa solid waste management, liquid waste management, informal settlers and families, and of course yung kanilang paggawa pagdating doon sa pagpapaunlad ng kanilang green space, ano ho. And of course yung sustainability and partnership management, no. Alam naman po natin na tinitingnan natin yung mga pribadong kumpanya at na NGOs na umaagapay po sa ating mga barangay pagdating dito, no. Mabanggit ko lang din, sir, ha, yung ating Gawad Tagailog 4.0 po, 2 pong kategorya ang ating kinikilala para sa tao ng paligsahan ngayon, no. Una, yung category A. Ito yung tauna nating inilolaunch wherein we are trying to recognize those entries or nominees na meron pong improvement sa waterways, no. And then yung category B, ito naman po yung sinasabi naming Sustainability Award, sir. Ito naman out of dun sa GTI 1, 2, and 3, ito naman yung ating tiningnan at binisita muli upang tingnan kung paano po sila tumutugon para mapanatili yung kanilang mga waterways, no. Ayan. So yan po. Ma'am, hindi ko ipiprem. Tayo. Hindi ko ipiprem sino mga winners kasi sa 22 nyo pa pala ito ibibigay, ano ha. Anyway, padalhan nyo kami ng listahan. Pero ma'am, kung meron tayong binibigyan ng pagkilala, meron ba tayong mga naparusahan ng mga kumpanya o mga lokal na pamahalaan o mga barangay, ano ha, dahil sa patuloy na pagpapabaya at pagtatapon ng pagpapahintulot na bumagsak sa katubigan natin, sa mga estero natin, yung mga basura nila? Ayan, no, sa katanungan mong yan, sir, sa ngayon, wala po akong hawak na datos sige. para masagot po iyan. But then of course, tuloy-tuloy po yung ginagawang monitoring po ng iba pong sangay ng DNR para po masigurado na mapanatili at makita po natin ang compliance sa mga companies as well as ng mga iba pang establishment pagdating dito sa malapit lalong higit dito sa ating mga waterways. Sige ma'am, balikan nyo kami ma'am ha, doon sa listahan ng mga winners at saka doon sa mga naparusahan na ha. In the meantime, thank you for joining us and congratulations dito po sa initiative na ito. Thank you po. Ay sige po, marami pong salamat po at mabuhay po ang inyong programa. Apo, maraming salamat. Thank you. Si Ma'am Heidi Pabalate, Site Coordinating Managing Officer ng Manila Bay Site Coordinating Management Office ng DNR National Capital Region. Ayan. In fairness, ano ha, malaki na ho ang improvement dito ho sa paglilinis natin ng mga estero. Ano? Kasi, kumukonti din ho yung bumabagsak na basura dito po sa Manila Bay. Ibig sabihin, nalilinis po yung mga tributaries. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ko nga sa inyo, ang laban para po sa kalikasan requires a strong political will. Kaya yung laban dyan sa sa Bohol, pag hindi nyo napabuwag yan, hindi nyo naipasara, hindi lang naipasara, dapat mapabuwag ho yan. Diyan ho ninyo makikita kung talagang may political will yung mga nagsusulong na ito po ipatanggal. Ha? Sabi nga niya, parang tungaw, parang nunal na sumulpot dun ho sa kagandahan ho ng Manila Bay. Yan, example po ng political will. Yung pong Korean restaurant ay tinayo sa gitna ng lawa, pinademolish ho yung Tondo Ground. Ayan, yan ho example ng political will. Bakit ho kanyo? Malinaw ho sa water code. Wala dapat na anumang establishmentong permanenteng nakatayo sa anumang body of water. Tanong, bakit yan ay namayagpag noon ng 4 na taon? Walang barangay permit, walang ECC. Ewan ko lang kung may business permit, ha? Sino ho ang bulag at bingi na mga opisyal sa lalawigan ho ng Batangas na kumonsinti niyan sa loob ng 4
na taon. Maganda umaga, Pilipinas! Net satisfaction rating ng Pangulong BBM tumaas ayon naman sa SWS. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam. Bumawi ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong tumaas batay sa pinakahuling survey mula sa Social Weather Stations o SWS, bagamat malaki ang ibinaba nito sa Mindanao. Base sa naturang survey, ang satisfaction rating ng Pangulo ay pumalo sa positive 47 as of December 2023. Mula ito sa dating positive 44 noong Setyembre ng nakaraang taon. Bagamat sa Mindanao ay kakikitaan ng di hamak na mababang rating kumpara sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa survey, bumaba ng 12 puntos ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao. Ayon sa SWS, tumaas ang rating sa rural areas, ngunit bumaba naman sa urban areas. Dagdag pa ng SWS, mas mataas ang satisfaction rating ng mga respondent na hindi nakapag-aral o hindi nakatungtong ng kolehiyo at bumaba naman ang rating ng Pangulo sa mga respondent na nakapagtapos sa kolehiyo. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews noong Desyembre ng nakaraang taon sa nasa 1,200 katao. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Pam. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Senator Bongo ang mga otoridad na isulong at ipromote ang sustainable tourism development at istriktong sumunod sa environmental laws upang maprotektahan ang natural heritage sites ng bansa. Ginawa ni Senator Gong panawagan sa araw ng lumalalang concern o sa harap ng lumalalang concern sa pagtatayo nga ng resort sa Chocolate Hills, isang UNESCO Heritage Geopark sa Bohol. Bilang miyembro ng Senate Committee on Tourism and Environment, tiniyak ni Senator Gong kahandaang makilahok sakaling magkaroon ng investigasyon sa Senado hinggil sa nasabing issue upang matiyak ang environmental preservation ay nananatiling prioridad kasabay ng paglago ng ating ekonomiya. Nag-aaralan naman ni Senator Amy Marcos na magpila sa Korte Suprema para mapalawig ang termino ng mga bagong barangay official. Ayon kay Senator Amy, masyadong alanganin kung muling magsasagawa ng barangay election sa Disyembre ng 2025. 18 buwan na lamang anyang nakaupo sa pwesto ang mga bagong halal na barangay official dahil katatapos pa lamang ng barangay elections noong Oktubre. Tinatrabaho na rin ni Senator Amy ang term extension ng mga ito upang maisakatuparan ang kanilang mga programa at mga proyekto sa barangay. Talagang 18 months lang eh. Mahigit kumulang 1.5 taon lang ang kanilang term. Bakit taon-taon may eleksyon? Ano ba naman yan? At yun nga, kasi di ba umupo pa lamang sila. October yung kanilang eleksyon. May eleksyon na naman sa 2025 ng December. 18 months lang. Pambihira naman. Sa palagay ko, dapat pa habain pa ng konti dahil dapat 3 years yung term nila, maikli na nga yun. Kaso nga, yung Supreme Court talagang ayaw nang palawigin. Tignan natin kung makakausap pa sila ng maigi at maapela. Sabi ni Senator Amy, maaaring sagawa ang barangay elections pagkatapos ng presidential elections o pwede ring isabay sa regular na lokal at national elections. Yun nga ang sinasabi ko na sana gawin ng 6 years yung term ng barangay. Kasi nakita naman natin, hirap na hirap tayo sa 3-year term. Wala na kaming ginawa kung mag-extend eh. Noong 2019, ako nag-extend. Ako nagpa-extend. Ako pasimuno sa Senate. 2019, in-extend sa 2022. Yung 2022, in-extend na naman kasi may election. So, in-extend na naman sa 2023. Tapos, eto nga, natuloy. Ngayon, sobrang ikli naman. Siguro, once and for all, ayusin na natin yung term nila. Sana, habaan na lang. At kung gusto nila sa next year na lang, sabihin natin 2026, talagang 6-year term so that everybody has a fresh mandate right after the presidential election. Alamin muna natin na magiging lagyan ng panahon mula kay Benny Stareha mula sa Pag-asa. Benny, good morning. Good morning, Sir Angel. Sa ngayon po, wala tayong namomonitor na anumang weather disturbance sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, dulot pa rin ng easterlies or hangin galing Pacific Ocean. Ito pa rin ang magdadala ng bahagyang maulap na kalangitan sa maraming parte at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong ulan or mga localized thunderstorms lalo na po sa eastern sides ng bansa. Yung ating temperatura sa Metro Manila mula 24 hanggang 33 degrees, habang sa Baguio mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Ilan sa mga lugar na posibleng makaranas ng mataas na heat indices ay ang Dagupan pa rin hanggang 40 degrees,
at saka San Jose Occidental Mindoro, as well as Palawan. Sa Vera Catanduanes, possible po ngayong araw hanggang 43 degrees Celsius yung maramdamang init pagsapit po ng tanghali. Kaya uminom po ng maraming tubig, yun po yung payo natin, at iwasan muna lumabas ng bahay simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wala rin po tayong nakataas na gale warning sa alimang baybayin po ng ating bansa. Yani, bukod sa Pasay, ano yung may area na inaasahan nating mataas ang heat index? Kung dito sa Metro Manila po, yun pa rin naman, Manila, Pasay, possible po yung hanggang 37 to 38 degrees Celsius po. 37 degrees Celsius. Apo. Inaasahan nating heat index. Ibig sabihin, minus 5, nasa mga 32. Yung actual po. Yung actual, oo. Benny, thank you ha. Ingat. Salamat po. Maraming salamat. Si Benny Estreja mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 521, dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family wrapping compound improved cologne, abayin nyo, yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 13,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Oras sa buong kapuluan, 22, makalipas ang alas 5. Ginagawa ho nito, pinasisigla ho natin, pinagaganda ho nitong ating gising, ano ha? Para magkaroon tayo ng masiglang gising, ano ha? Magandang tulog para magkaroon ng masiglang gising. Ayan ha. Alam naman natin pagka nakakatulog ho tayo, ang nangyayari ho sa ating katawan, nare-rejuvenate. Ayan, kasi pinapalabas ho yung mga toxins sa ating katawan pagka tayo po ay nakakaabot sa malalim na tulog. Ayan ha. Okay, kaya kinakailangan ho para ho malabanan natin ang iba't ibang masakit, mapalakas natin ang ating immune system, magpahinga, matulog ng maganda, mag-ulta bio. Yan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 at nakastambay po dyan ang ating pong mga medical experts na magpapayo sa inyo, magtuturo sa inyo kung paano pangangalagaan ang ating kalusugan. Ayan. Ito po ay available sa Mercury, sa Amesco, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan. Ulitin ho natin. Ang Ultabio ay available po sa mga nabanggit na mga establishmento pero lalo-lalo na sa Mercury Drug Store. Online available din po ito sa Lazada at Shopee. Basta mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 para po sa inyo pong mga concerns. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ang mga pulis ho natin, hindi ho yan po pwedeng matulog, lalong-lalo na kung may mga usapin na may kinalaman sa illegal gambling. Nauuso na naman daw ho ngayon ang isabong. Kasama natin ngayon ang spokesperson ng Philippine National Police, si Colonel Jean Pardo. Colonel Jean, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Angel, at sa lahat po ng inyong tagapakinig sa inyong pong drama, magandang umaga po. Opo, pinapahintulutan na ba uli ang isabong? Hindi po, Sir Angel, magmula po nung itinigil po yan nung panahon pa po ng ating dating Pangulong Presidente hanggang naglabas po ng panibagong executive order po ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa rin po ito pinahintulutan po. Oo. Ba't kaya ang daming ang lalakas ng loob na nag-ooperate po sa mga probinsya? Ang nangyayari po ngayon na Sir Angel ay patuloy nga po natin itong tinutubunan pag naman na rinig at natatanggap po tayong report ay patuloy po natin itong tinutubunan. And in fact, mula po Sir Angel noong July 1, 2022 hanggang March 13 po na sa datos po natin ay umabot na po sa 170 cases po itong ating na-file sa ating mga hukuman at yung iba nga po dyan ay may nagresulta pa po sa conviction. Subalit ang isa sa mga challenges po talaga na hinaharap po talaga natin Sir Angel ay kapag itong mga website po na ito at may mga nakikita na ipapatake down na po tayo. Status po natin Sir Angel for your information ay
pagmula po ng July 2022 hanggang March 16 na nga po itong hawak ko ay nasa 3,280 na po na i-block po at na-take down po ng ating PNP-ACG sa tulong na rin po ng concerned government agencies po. Oo, pero meron pa rin ba? Kasi nung tingnan namin kung meron pang may mga sites pa rin eh. May mga namomonitor pa rin po tayo, Sir Angel. In fact, dito po sa datos na ibinigay po sa atin ng PNP-ACG ay meron po pong around 75 po itong active na minomonitor po nila at in-request na po sa DICTM para ito po ang deactivate. Ang problema dito, so totoo lang, alminin natin sa mga one of the legal challenges na hinaharap po natin ay napakahirap po pagka i-take down po natin yan, ang bilis din po nilang makapag-activate ng alternative na website. Once na na-block na po yan ng NTC, ng DICT, dahil sa matter of minutes, Sir Angel, ay makakapag-activate kaagad sila at makakapag-iba kaagad sila ng mga website at mga accounts na ginagamit po nila. Colonel, hindi kaya ito protektado din ng mga unscrupulous na mga politiko natin na nag-iipon ng campaign fund para sa darating na eleksyon? Sa ngayon, Sir Angel, mahirap tayong magbintang na wala pa naman tayong sapat na katibayan. Pero on the part of the PNP, Sir Angel, what we can assure po ang ating mga kababayan ay hindi po natin ito pinagwawalang bahala. Sabi ko nga, sa datos nga po ng ACG ay talagang patuloy po talaga nilang minomonitor yan at napablock na nga po natin yung ang mga internet service providers na nakikita po natin din sa mga popular at known mga social media accounts po. Oo nga kasi nga posible naman nakakapag-operate ito ng ganung kaluwag doon na Colonel, di ba? Kung hindi alam ng lokal na opisyal. Yun lang. We cannot discount that possibility, Sir Angel. Subalit sabi ko nga, kung mahirap naman tayong magbintang na wala tayong sapat na ebidensya, pero total na papag-usapan natin, Sir Angel, siguro kung ating mga kababayan ay mayroong mga information na sa tingin nila ay talagang ito ay tinotolerate ng mga elected officials natin, and even sa iba pang mga tao na nagtotolerate dito ay ipagbigay alam po natin yan at kung may sapat po tayong ebidensya ay kakasuhan po natin yan. But like I said earlier, Sir Angel, isa sa mga legal challenges talaga na hinaharap natin dyan ay may mga namomonitor po tayo na hindi naman dito yung web host po sa atin. They are operating outside of the country, hence outside the regulatory monitoring and talagang sanction ng NTC natin at even yung ating mga Philippine court. So, yan yung sa tinitignan natin. At isa pa talaga, kung babasahin natin na Sir Angel yung ating anti-illegal gambling laws ay there was really no mention about yung specific penal provision yung with respect sa streaming at broadcasting po ng live yun din ha? So yun talaga yung pinupush natin na magkaroon ng amendment for specific laws pertaining to isabong, Sir Angel. Okay. Ma'am, samantaling ko rin yung pagkakataon. Congratulations, nahuli ninyong isang extortionist na gumagamit sa pangalan ni First Lady. Di ba? Hindi bago to dahil hindi lang naman pangalan ni First Lady, pangalan ni Speaker, pangalan ng iba pang mga opisyal para lamang makapangutong. Anong payo nyo dun sa mga... Yes, ma'am. Tama po, Sir Angel. Dahil nga rin po sa may mga na-receive po tayong report na itong isang tao po na ito ay nagpapanggap po na may connection po sa ating kagalang-galang na First Lady na nag-extort na po na sinasabi na kaya niyang protektahan yung isang business establishment, yung kanyang emission test center, ay immediately once we receive the information ay nagkasa nga po ng operation po ang CIDG at kaagad po natin itong nahuli. At tama po kayo, hindi lamang po ito ang kauna-unahang pagkakataon po na may isang tao na nagpapanggap na may koneksyon sa isang matataas na opisyal po ng gobyerno. At even yung pulis na, minsan yung ating SILG, kung matatandaan mo, Sir Angel, ay may gumamit din ng kanyang pangalan na as Pangasinan at ito ay ating nahuli. So magtutuloy-tuloy po ito yung mga ganitong klaseng operation po natin. Basta isumbong lang pagka may nangungutong at nini-name drop ho kayo, di ba? Isumbong ka agad. Saka yung mga nanghihingi kumisa ng mga kung ano-ano mga donasyon, gamit din ang pangalan ng iba't ibang organisasyon at pangalan ng mga opisyal, sumbong nyo rin, para mapapanagot sila. Colonel Jean, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you.
Maraming salamat po, sir. Good morning po. Magandang umaga. Si Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, 67 years old na lolo, nagsaksak ng sarili dahil sa depresyon. Detalye ng balita malaki, Freddy Fajardo, RS38. Freddy, Masantos, Yakabasan. It's amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 67 anyos na biktima na kinilalang si Noli Caranga, negosyante at residente ng barangay Kayanga, San Fabian. Sa investigasyon nila Deputy Chief of Police Major Conrado Norian, alas 2:30 ng hapon, inaaya ni Mrs. Mercedita Caranga, 69 anyos, Mrs. ng biktima, na kumain sila sa kanilang restoran na tabi lamang ng kanilang tahanan, subalit tumanggi umano ang biktima, kaya mag-isa na lamang na kumain si Mrs. at pagkatapos bumalik na sa kanilang bahay na may dalang pagkain para sa asawa. Subalit laking gulat nito nang bumulaga sa kanya ang dugo ang mister na may nakatarak na kutsilyo sa liig, na agad ay dinala sa paggamutan sa Dagupan City kung saan idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Kabatid kay Mrs. Caranga na pang-apat na araw ng balisa ang mister, bunsod ng matinding dinaranas nitong depresyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Bueno, balikan muna natin si Noche Kakas. May ilang barangay sa Pasay City pinag-iimbak ng tubig. Bakit, Noche? Kaya nga, Angel, pinapayuhan ng Maynila Water Services Incorporated ang mga Pasayenyo na gawin ang lahat ng paghahanda, pag-iipon ng tubig bago ang water interruption sa araw ng Huwebes, March 21 ngayong taon. Sa abiso ng Maynila sa March 21 Huwebes na madaling araw pa lang, mula alas 12 hanggang alas 11 ng gabi, ang takdang water interruption. Maapektuhan na po yung Angel ang Barangay 181 hanggang Barangay 185 at Barangay 201. Dulot umano ito po yung Angel ng pansamantalang pagsasara ng poblasyon na water treatment upang maabot ang 150 million liters kada araw na kapasidad. Gayon din na magkakaroon ng maintenance activity sa Miyerkules, March 20, 2024 mula alas 11 naman ng gabi hanggang Huwebes, alas 4 ng madaling araw naman, araw sa March 21, ang kahabaan ng Ruas Boulevard na makakaapekto sa sumusunod na Barangay 76 hanggang Barangay 78. Kaya pinaiimbak ng tubig ang mga affected barangay residents. Mula sa Kananan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Kakas tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Pero dito ho sa mga residente ng Westchester Realty, doon sa mga proyekto ng Westchester Realty, isa yan sa mga una nilang sinisiguro. Kaya dyan ho sa mga taga Samira, Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, sabi ho ni Malu Cabrale, no water interruption. Ayan. May sapat na supply ng tubig lagi. Ano, ha? So ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yun po yung mga linya na pwede nyo tuwagan para ma-avail po itong mga promo sa atin ng Westchester Realty. Ang pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives at 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay kaagad. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga kayo bibili, may chance pang bumiyahe ng libre papuntang Japan, Singapore, Hong Kong at iba pang mga Asian destinations na tatamaan ng inyong mga darts. Ayan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Speaking of tubig, kasama na natin si Undersecretary C.P. David, Undersecretary for Integrated Environmental Services ng DNR. Yusek, magandang umaga. Kamusta na po kayo? Hello, good morning, Kong. Okay naman po. Mahal na mahal kayo ni Secretary Loizaga. Binigay kayo doon sa sektor na problematic. Hindi ko malaman kung i-congratulate kayo. Marami naman problema sa DNR, pinaghatian ng mga USEC. Meron pa yung Bohol, Kong, di ba? Balitaan mo. Oo, alam nyo naman yung laban natin sa environment pagka talagang hindi dapat na sinasantabi. Pero dito muna tayo sa tubig dahil ito mas malaking problema. So hanggang anong balak ho ninyo ngayon ng National Water Resources Board? Apo.
kasama ng mga ibang ahensya ng gobyerno na may water-related functions like MWSS. Actually, kung yung preparation natin for El Nino nagsimula pa nung June of 2023, dahil maaga yung preparation natin at saka meron na rin konting swerte dahil yung hanging amihan medyo tumagal at marami tayong ulan kahit El Nino, puno pa yung ating dam, yung Angat Dam. So mukhang effective ka magdasal, ha? Hindi. At saka yung mga kababayan natin. Oo. Pero yung bang mga initiative natin para mapalaki pa yung kapasidad ng mga reservoir natin in place na rin? Actually, totoo yan. Malaking bagay din yan. 5 years ago, ang dependence natin sa Angat Dam ay 97% ng tubig ng Metro Manila galing doon. Sa ngayon, dahil meron na tayong bagong sources ng tubig, nandiyan yung Wawa Dam, nandyan yung Laguna Lake, and then inactivate na rin natin yung mga deep wells natin, 90% dependent lang tayo sa Angat Dam. Talaga, ha? Kaya, opo. So, at pagka pumasok yung tubig mula sa Kaliwa Dam in 2 years' time, mas maliit palalo yung ating dependence, which is good dahil nag-diversify na tayo ng sources ng tubig natin. So, na-solve na yung problema ng Kaliwa Dam? Nagko-construct po ngayon and in 2 years' time, tapos na siya. Wow! Magandang development yun. Okay naman. Salamat yan sa MWSS at dun sa dalawa nating concessionaire. Hindi. Tsaka pasalamat din tayo kay Governor Helen Tan dun sa kanilang pagtulong para ma-resolve yung problema dun sa natin. Meron pang konting gusot ko. Ganun ba? hindi pa natapos. Hindi pa kompleto. I think nothing that will stop the development. Konting usap na lang siguro. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo magwa-water rationing, Yusek? Okay, so sabi ko nga sa'yo kung medyo swerte tayo, yung El Nino rin na inaasahan natin na magpa-persist hanggang June, mukhang pahina na siya nitong April and May. At baka wala na siya by June. So umikli rin yung ating El Nino, and at the same time, dahil nga nag-water management tayo the previous year, palagay ko kung hindi mag-e-extend yung drought conditions natin, okay ang supply natin sa Metro Manila. Okay. For this year. Wow, for this year. Again. So, again, balikan ko yung tanong. Nandyan pa rin yung probability o wala na ng water rationing? Nandyan pa rin. Kaya itong Marso, by the way, World Water Day sa March 22, so talagang kailangan natin pagtuunan ng pansin yung tubig natin. Sa tingin ko, kahit mag-extend by a month yung drought conditions, kung lahat ng residente ng Metro Manila ay magsasagawa ng water conservation measures, tingin ko maibsan na natin yung problema this year. Wow, ayan. So, konting pagtipid lang. Pag sinabi mong konting tipid, ano yun? Bawas ligo? Actually, hindi pa nga ganun kadrastic So, today, maglalabas kami ng isang water conservation bulletin targeted doon sa mga subdivisions sa mga condominium at villages. Ano lang naman, simple lang naman. Pagbawal muna natin yung paghugas ng kotse gamit ang garden hose. Yung mga regular reminder. Madali lang. Yung watering ng lawns natin, once a day lang, o pwede sa umaga gagawin para hindi mag-evaporate. So, at saka syempre mag-report ng leaks at konting tipid sa konsumo ng tubig sa bahay actually goes a long way. So, hindi na tayo kailangan mag-rationing. Kung natatandaan mo, nung 2019, yun talaga ang pinaka masamang nangyari in recent times. Dahil tatandaan ko, nag-iigib ako ng tubig nung 2019 Talaga? in fact, yung drum namin na pinang-iigib, nasa banyo para namin hanggang ngayon dahil dun sa pangamba na baka kulangin tayo ng tubig. Pero ako matagal na ako nagko-contribute, Yusek, once every 2 days lang ako maligo.
Walang heater yung tubig namin eh. 1 to 2 minutes lang naman ang bawas sa shower, okay na. 1 to 2 minutes, malaking bagay na yun. 6 liters kasi kung di mo alam, 6 liters per minute ang shower natin. Yun nga, kaya bawasan lang ho natin yung pagbababad sa tubig, para makatipid. Konti lang, isang minutong bawas, malaking bagay. Pero yun ang good news ngayon. Ang sinasabi ho ninyo, maiiwasan. Ang projection nyo, maiiwasan ang water rationing. Okay. With all the contribution of all the residents of Metro Manila, I think will be okay. Okay, sige. Isasama namin yan sa dasal, Yusek. Love ka pala ni Secretary Lizaga kasi may solusyon naman pala doon sa binigay na problema sa iyo. Yusek, thank you ha. Maraming salamat. Pagkatang umaga. Maraming salamat po. Ingat po. Si Undersecretary CP David ng DENR. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang 5. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang 5, 80% ng kumpleto ikalawang fiber optic network project ng Globe Telecom Incorporated at Converge Information and Communications Technology Solutions. Target na matapos ang 209-kilometer project sa ikatlong quarter ng taon na naglalayong pagkonektahin ang Tacloban at Maasin sa Leyte. Ito ang ikalawang proyektong pinagtulungan ng dalawang telco sa lalawigan. Nagganipuwersa ang Globe at ang Converge para mapalawak ang fiber optic network at mapahusay ang delivery ng reliable connectivity sa Bicol Region at Leyte provinces. 63 Pinoy iuwi sa bansa sa gitna ng malawakang karahasan sa Haiti. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, hindi bababa sa 63 Pilipino ang ililikas ng gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa bansang Haiti. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers sa isang joint statement kasama ng Department of Foreign Affairs at ng OWA ang repatriation sa Caribbean country matapos itaas ang alert level 3 sa lugar. Nangangahulugan ito sa bahagi ng DFA ng voluntary repatriation sa mga Pinoy kasunod ng seri ng mararahas na gang activity sa lugar. Batay sa tala, aabot sa 115 ang bilang ng mga Pinoy sa Haiti, pero wala pa namang napapaulap na sugatan sa security crisis na sa bahagi ng mga OFW. Pinag-aaralan ngayon ng ahensya o mga ahensya ng pamahalaan ng magkaroon ng chartered flight para sa repatriation dahil walang lumalabas ngayong flight mula Haiti at delikado rin ang land travel dito sa ngayon. Ayon sa DMW, DFA at OWA, nakaranas ng breakdown sa law and order ng Haiti habang may mga sibilyan ng casualty at disruption sa ilang operasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, nasa 800 ang tinamaan ng dengue sa Quezon City. Detalye mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, umabot na sa kabuang 749 o halos 800 na ang naitatalang kaso ng mga residenteng nagkasakit ng dengue sa lungsod ng Quezon. Ito'y batay sa record ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU mula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang nitong Marso 9. Nakapagtala ang District 1 ng pinakamataas na kaso na umabot sa 154 habang ang District 3 naman ang pinakamababa na may 63 kaso. Sa record ng City Health Department ngayong taon ay 2 na ang namamatay dahil sa kagat ng salot na lamok na nagtataglay ng dengue virus. Dahil dito ay pinangunahan ng City Health Department at CESU ang pagsasagawa ng dengue case investigation habang nagsagawa na rin ng malawakang fogging operation sa iba't ibang mga barangay lalo na sa mga lugar na mataas ang kaso ng dengue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga kay Jonax Nagit dyan sa Melbourne, Australia. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Hong Kong. Lalaki na may kasong acts of lasciviousness arestado naman sa Valenzuela City. Detalye mula kay Edwin Duque Aris, 23. Edwin. Malpundag ko ng jail, 3 araw matapos lagdaan ang warrant of arrest na inisyo ni Judge Evangeline Mendoza ng RTC Branch 270 sa Valenzuela. Agad inaresto kagabi lalaki suspect sa kanyang pinagtataguan sa lungsod. Ay kay Fresca na sa Bata Mr. Jr. ang mabilis sa banong pagkakaresto nito ay alias Well ay bahagi pa rin ng focus agenda ng PNP. Ang suspect ay may kaso paglabag sa Acts of Extremista Section 5B NRA 11648. Isa pa rin ang
Great Flow of 1997. Mula pa rin sa kairaman sa Pilipinas, di sa Recho Consares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Sa halip namang Hulyo, sa susunod na buwan, sisimula na ng Philippine Health Insurance Corporation ang programa nito para maging libre ang mammogram at breast ultrasound ng mga miyembro. Ayon kay Deputy Majority Leader for Communication, AXIS Party List Representative Erwin Tulpo, nagtutuloy-tuloy ang paghahanap ni Speaker Martin Romualdez ng mga paraan para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino at maibigay ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno sa publiko. Bago umalis patungong Germany, nakapagpulong si Speaker Romualdez sa mga opisyal ng PhilHealth sa pangunguna ng Pangulo at CEO nito na si Emmanuel Ledesma. Sa naturang pulong, sinabi ni Ledesma, Hulyo, ipatutupad na ang pagbibigay ng libreng mammogram at breast ultrasound sa mga miyembro ng PhilHealth. 52 makalipas ang alas 5 ng umaga. Malu, wala pa si Sherwin. Hinihintay natin na wala pa ba? Maya-maya. Ang pagbagsak ng foreign direct investment inflows ng dalawang magkasunod na taon ay sapat naman ng batayan upang aprubahan ng Senado ang economic charter change. Ito naman ang sinabi ni Camarines Sur Representative El Rey Villapuerta ilang araw bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso kaugnay ng Lenten break. Ayon sa ulat na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, muling bumaba ang FDA inflow o pagpasok ng foreign direct investment sa bansa nitong 2023. Naitala ito sa $8.9 billion, mas mababa ng 6.6% kumpara sa $9.5 billion na naitala noong 2022. Mas mababa naman ito sa $10.5 billion na naitala noong 2021. Inaprobahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Resolution about Houses No. 7 noong nakaraang linggo. Hoy, teka muna. Talking of investment, ano ha? Palakasin ho natin ang loob ng mga MSMEs. Dahil ito pong mga MSMEs natin ang patuloy na nagpapasigla sa ating ekonomiya. Example ho dyan, ito pong mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na patuloy na nagsisikap na mapalakas ang kanilang ani, ang kanilang produksyon ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot dyan po sa Quezon. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang tangerine chocolate. May mahigit 10 variants sa available po. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang pakiusap po niya, tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate para sumigla ang ating ekonomiya, lumakas ang loob ng ating mga magsasaka na patuloy na magtanim, patuloy na pagsigihingin ang sektor ng agrikultura. Ayan. Ganda Umaga Pilipinas. 4 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Umaga Pilipinas. Ay, paano po susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita? Pero meron pa akong dagdag na kaalaman. Alam ba ninyo yung pea crab? Yung pea crab pala ay nasa loob po ng mussel, ng oyster, ng clam. Ito po yung napakaliit na crab that spend their whole lives inside the oyster. Bago ho kayo kumain, tingnan nyo, baka mamaya may pea crab ho yung kanyang kinakain. Lalong-lalo na doon sa mga nagkikinilaw, ha? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po naman sa sinulat ni Sun Tzu, The Art of War. Ang sabi niya, pretend inferiority and encourage his arrogance. Gitna daw po ng mga bakbakan, ano ha? Magpretend kang mahina ka at hayaan mong magyabang ang iyong kalaban. 2x2, susunod na sa ilang saglit, -2 bago po mag-ACS Balita. Maganda Umaga Pilipinas.